Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik muli sa ating channel. Bago po natin simulan ay paki-like naman po ng ating videos at please subscribe na din po sa ating channel for more videos like this. Simulan na po natin. Bago pa nga inspeksyonin ng mga gwardiya ang kampo ng mga mersenaryo ay matagumpay na nakatakas na si Patchel at Yurek. Pero sa kasamaang palad ay nakita lahat ni Orkel ang kanilang binabalak. Mahuhuli kaya niya si Patchel at Yurek? Sa gitna naman ng gubat, ay napatigil si Yurek at Patchel. Hindi naman maintindihan ni Patchel ang ginagawa ni Yurek. Nababaliw na daw ba si Yurek? Itigil na daw niya ito. Bakit daw, sapat na ba ito? Tanong ni Yurek. Hindi ba't sinabi daw ni Patchel na nag-iingat si Kilios sa kanya? Kaya ito ang ginawa niya, pinahid niya ang dumi ng kabayo sa katawan niya. Direng-diri si Patchel sa ginawa ni Yurek. Huwag daw itong uupo sa kanyang likuran. Ano naman daw ang gagawin nila kung mahabol sila ng mga sundalo, hindi naman daw siya mamamatay dahil lang sa dumi ng kabayo. Nagpakilala na nga si Yurek sa kabayo at mukhang tagumpay nga siyang makuha ang loob ng kabayo. Nakasakay nga si Yurek sa likod ni Patchel habang direng-diri pa rin ang prinsipe sa kanya. Nakarating na sila sa isang bangin pero nakita nila na ang isang tulay na nasira na. Ayon kay Patchel ay hindi ito tulay na pinapangasiwaan ng mga patrol. Ito ay tulay na ginagamit ng mga smugglers para makatawid sa border. Kapag natatagpuan daw ito ng mga patrol ay sinisira nila ito kaagad. Hindi naman makapaniwala si Patchel na ang isang noble na katulad niya ay maghahanap ng butas para lang makalabas sa border. Mukhang nanghihina na rin si Kilios. Sinabi ni Yurek na akala niya ay malakas si Kilios. Sinagot naman siya ni Patchel na ito ay dahil kasing bigat daw ng baboy si Yurek. Sa kasamaang palad ay naabutan na sila ng ilang mga sundalo. May 7 kabalyerong humahabol sa kanila. Isa daw itong sakuna, sana ay ligtas na nakatawid ang mga kapatid niya sa border. Naiinis naman si Patchel kay Yurek. Intindihin daw muna sana niya ang sitwasyon nila. Kapag nahuli daw sila ay dadalhin lang daw siya ng mga sundalo pero si Yurek daw ay papatayin nila. Hinihingal na rin si Kilios at parang nanginginig na. Pagod na si Kilios. Biglang inutos ni Yurek kay Patchel na pabalaykan si Kilios. Ito daw ay magiging laban ng mga mangangabayo. Ayaw ni Patchel dahil 7 daw ang kalaban nila. Sinabi naman ni Yurek na 2 naman sila, kailangan lang nilang pabagsakin ang 3.5 tao bawat isa sa kanila. Ano daw ang pinagsasabi ni Yurek? Nababaliw na talaga siya, inis na si Patchel sa kanya. Pero kinumbinsi ni Yurek na pabalaykan si Kilios, hindi maaaring patuloy na tumakbo si Kilios na patakas dahil pagod na siya at kailangan niyang magpahinga. Magtiwala lang daw siya at ipapakita niya kung bakit siya ang leader ng mga mersenaryo. Bumalik nga sila at sa isang iglap ay tinapon ni Yurek ang kanyang palakol at bagsak ang ilang sundalong humahabol sa kanila. Patuloy pa rin ang pagsugod ng ibang sundalo pero biglang tumalon si Yurek nang walang pag-alinlangan sa harap ng isang sundalo. Bagsak kaagad ito. Patuloy siyang inatake ng ibang sundalo sakay-sakay ang kanilang mga kabayo pero mabilis na umiwas si Yurek sa kanila. Bigla siyang sumigaw kay Patchel na ngayon na. Nalito ang mga sundalo at napatingin sa prinsipe. Pero kahit si Patchel ay nalilito din sa sinabi ni Yurek. Panlilinlang niya lang pala ito para malito ang mga kalaban. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban nang walang kahirap-hirap. Tinatanong naman ni Patchel ang sarili kung ano daw itong kanyang nasasaksihan. Tao pa daw ba si Yurek? Makalipas ang ilang sandali ay tagumpay nga na natalo ni Yurek ang 7 kabalyero na humahabol sa kanila. Sinabi niya kay Patchel na tama ang sinabi niya, kakayanin nilang 2 ito. Binalita naman ng ibang sundalo kay Orkel na nakita na daw ang prinsipe. Nagalit naman si Orkel dahil ano pa daw ang ginagawa nila. Bakit hindi nila inaresto kaagad? Ayon sa isang sundalo, ang kasama ng prinsipe ay hindi normal. Parang hindi daw ito tao. Galit na galit si Orkel. Mga duwag, siya na daw ang manggenguna sa paghahabol sa prinsipe. Sa kabilang banda naman ay nakakita na sila ng tulay. Matapos nilang matawid ito ay kailangan nilang putulin kaagad para hindi na makasunod ang mga kalaban. Sa kasamaang palad naman ay nanghihina na si Kilios kahit pilit na kinukumbinsi ito ni Patchel. Parang ayaw na niyang maglakad dahil sa pagod. At ganoon na nga ang nangyari, biglang napahiga si Kilios at ayaw nang tumayo. Walang magawa si Patchel, nagpaalam siya kay Kilios kahit mahirap ito sa loob niya.
Tinanong siya ni Yurek kung iiwan na lang daw ba niya si Kilios. Ang lakas pa ng loob niya na magsalita tungkol sa dangal pero matapos niya itong gamitin ay itatapon na lang niya kaagad. Tumahimik daw siya, saad ni Patchel. Sa tingin daw ba niya ay gusto niyang iwan si Kilios? Hindi na makagalaw si Kilios kaya wala silang magagawa. Biglang tumunog ang trumpeta, mukhang malapit na ang mga sundalo. Agad na tumakbo si Patchel. Sinabihan niya si Yurek na bilisan daw nila. Ano pa daw ang ginagawa niya? Kailangan na nilang tumawid. Pero sinabi ni Yurek na gusto niya si Kilios. Kailangan nilang dalhin siya sa kabila. At walang may mag-aakala sa ginawa ni Yurek. Siya na isang tao, ay tinangkang buhatin si Kilios. Para kay Yurek, si Kilios ay isang kabayo na may angking lakas. Buong lakas ni Yurek na binuhat ang kabayo at tinawid ang tulay. Para kay Yurek, kung may nakikita siyang lakas, kailangan niya itong suklian ng lakas din. Hindi makapaniwala si Patchel sa nakikita at sa ginagawa ni Yurek. Sino ang mag-aakala na ang isang tao ang babuhat sa isang kabayo? Dahan-daang tinawid ni Yurek ang tulay habang buhat-buhat si Kilios. Nasa likuran na nila ang mga sundalo at si Orkel at kahit sila ay hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Tagumpay na natawid ni Yurek ang tulay. Agad niyang inutusan si Patchel na putulin ang tulay. Agad na ginawa ito ni Patchel. Matapos nito ay agad niyang sinabi na kailangan nilang magtago. Sa kabilang tulay ay naroroon si Orkel, inaasinta si Yurek gamit ang kanyang crossbow. Pero bigla siyang tumigil at napagtanto na sayang lang ito kapag pinatay niya kaagad. Inutos niya sa mga sundalo na tumigil muna sila at bumalik sa kampo. Nirerespeto daw niya ang katatagan ng barbarian. Naghanap naman ang ibang sundalo ng mga tulay na nasa paligid. Sigurado silang meron pa nito. Sa isip naman ni Orkel ay mas masarap na mag-hunting kung ang yun biktima ay nagsisikap na makaligtas. Ang pakiramdam na siya mismo ang lalapit sa kalaban at kukuha sa buhay nito. Pakiramdam niya ay naging bata siya ulit. Bumalik na nga si Orkel sa kanilang fortress. Sinalubong siya ng kanyang anak dahil may sasabihin daw ito sa kanya pero binaliwala niya lang ito. Ang sa isip lang ni Orkel, nagpakita na ang kanyang bibiktimahin. Inulat naman ng isang sundalo na nakatawid na ang mga mersenaryo sa border at base sa direksyon na kanilang tinatahak ay mukhang sa Balme sila magkikita. Inutos naman ni Orkel na ipaalam ito kay Duke Harmati. Siya mismo ang mamumuno para sa paghuli sa prinsipe. Isasama daw niya ang 10 pinakamagaling na mandirigma. Hahabulin daw niya ang kanyang biktima kung saan ang tunay na laban ay magaganap. Naalala ng sundalo ang tunay na palayaw ni Orkel na nakalimutan na dahil naging payapa na ang relasyon ng imperyo sa mga barbarian. Kilala siya bilang si Barbarian Hunter Orkel. Sinabi ni Orkel na magpapahinga lang siya ng saglit bago umalis. Habang nagpapahinga ay pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang anak. Ayaw sana siyang kausapin ni Orkel dahil marami pa daw siyang ginagawa pero pilit pa rin na sinabi ng kanyang anak na gusto niyang mag-aral sa Kapitolyo ng Imperyo, sa Hamel. Bakit naman daw tanong ni Orkel? Mas mabilis daw niyang matututunan ang swordmanship at military science dito, akala daw ba niya ay mas mahina ang kanyang ama kaysa sa mga kabalyero ng Imperyo? Pero sinabi ng anak niya na hindi ito ang gusto niya. Gusto niyang kumuha ng edukasyon. Ang edukasyon sa Kapitolyo ay umuusbong at lahat ng mga matatalino mula sa norte at timog ay nagsasama-sama para magdebate. Galit na galit naman si Orkel sa narinig sa kanyang sariling anak. Dapat daw ay pagtuunan niya ng atensyon ang kanyang training imbes na ang edukasyon. Kailangan niya lang matutong magbasa at magsulat. Nakakita daw siya ngayon ng mandirigma. Isa daw siyang kalaban pero isa siyang nakakamanghang tao. Ang kabayong sinasakyan niya ay nag-collapse pero alam daw ba niya kung ano ang ginawa nito? Binuhat niya ang kabayo sa likod niya at tinawid ang tulay. Binuhat niya ang kabayo gamit ang katawang tao niya. Sinagot naman siya ng kanyang anak na hindi na daw ito mahalaga ngayon. Ang panahon kung saan magtatagumpay ka lang gamit ang espada ay tapos na. Ang pananakop sa hilaga at sa timog ay tapos na, wala nang kalaban na kailangang talunin. Pero sinabi lang ni Orkel na mamaya na lang nila ito pag-usapan, kailangan niya munang magpahinga. Bago umalis ang kanyang anak ay sinabi nito ulit na ang panahon ay nagbabago na. Naiwan si Orkel sa kanyang kwarto, sa isip niya ay hindi pa nagbabago ito. Hindi ito nagbago kailanman. Bago umalis para balikan ang prinsipe, ay dumaan si Orkel sa basement ng kanyang fortress. Binanggit niya ang mga pangalang Håkon, Zazubu,
Sila ang mga barbarian na mandirigma na nag-iwan ng sugat sa kanyang dibdib. Tumatanda na daw siya, pero ang espada ay nagniningning lang kapag merong kalaban. Kahit ang pinakatalentadong mandirigma ay hindi kayang talunin ang panahon. Isinuot na ni Oracle ang kanyang helmet. Para sa kanya, ang pagtanda ay isang nakakalungkot na bagay. Balik naman sa kinakalagyan ng prinsipe, makikita na ginigising niya si Yurek. Nahimatay si Yurek dahil sa sobrang pagpipilit niya na buhatin si Kilios. Nagdadasal si Patchel na sana daw ay hindi muna kunin ni Rose si Yurek. Unti-unti nang lumulubog ang araw at hindi pa rin nagigising si Yurek. Nilagay ni Patchel ang daliri niya malapit sa ilong ni Yurek para maramdaman kung humihinga pa siya. Nagpasalamat naman si Patchel dahil mukhang buhay pa naman si Yurek. Biglang may mga tao na papalapit sa kanilang kinakalagyan. Narinig ito ni Patchel at agad na hinayla si Yurek papatago. Napakabigat naman daw ni Yurek. Pero agad na iniwan ni Patchel si Yurek at nagtago nang makita ang mga tao na malapit na. Nagmamasid lang si Patchel sa hindi kalayuan. Inoobserbahan ng mga tao si Yurek kung buhay pa siya, mukhang sa kanya daw ang kabayong ito. At base sa pangangatawan niya ay mukhang mandirigma siya. Balak nilang nakawin ang mga gamit ni Yurek at iligpit ito dahil baka magising pa siya. Sa isip ni Patchel ay mamamatay si Yurek kapag hindi niya ito tinulungan. Pero paano daw siya mananalo sa kanilang tatlo? Hindi naman inaasahan ni Patchel na may tao sa kanyang likod at unti-unti itong lumalapit sa kanya. Agad nga siyang nahuli ng isang tulisan at ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Sinabi naman ng isa na napakaganda naman daw niya. Matagal-tagal na din daw silang hindi nakakakita ng babae. Balak pa nilang gahasain si Patchel sa pag-aakalang babae siya. Sinabi naman ng isang tulisan na sila na ang gumawa nito at siya na ang bahala na iligpit ang lalaking walang malay. Walang magawa si Patchel sa tatlong tulisan. Unti-unti siyang hinubera ng mga ito, hindi siya makapaniwala na nangyayari ito sa kanya. Sa isip niya ay tinatawag niya si Filian, at ang kambal niyang si Dama. Mas pipiliin niyang kagatin na lang ang dila niya at mamatay kaysa mapahiya ng ganito. Pero biglang napatigil ang lahat nang may tumalsik na mga dugo. Bagsak ang isang tulisan. Bigla naman tinanong ni Yurek si Patchel kung ano ang ginagawa niya. Hindi naman daw niya sinabi na gusto niya pala ang mga ganyang bagay. Hindi niya talaga maintindihan ang mga sibilisadong tao. Sinigawan naman siya ni Patchel na itigil ang kalokohan at iligtas siya nito. Sa isip ni Yurek ay naubos na kanyang lakas pero hindi naman problema ang pabagsakin ng tatlong tulisan. Banihag naman ng isang tulisan si Patchel. Huwag daw siyang lumapit kung hindi ay papatayin niya ito. Pero hindi pa siya tapos magsalita ay agad nang damanak ang dugo. Tinapon ni Yurek ang palakol sa kanya. Para kay Yurek ay hindi daw umuubra sa kanya ang pananakot gamit ang bihag. Pero kapag namatay daw si Patchel ay papatayin niya sila ng 3 beses mas masakit sa karaniwan. Makalipas ang ilang sandali ay napabagsak na nga ni Yurek ang mga tulisan. Hindi na daw niya ito gagawin ulit. Parang nawala ang 1 taon buhay niya sa kanya. Bigla naman sinabi ni Patchel na kalagan daw muna siya ni Yurek. Pero tinawanan lang siya nito, kailangan daw makita ng mga mersenaryo ito dahil sobrang nakakatawa. Matapos magpahinga ay tinanong na ni Patchel si Yurek kung kaya pa daw ba niyang gumalaw. 2 araw pa bago makarating sila sa Balma kaya kailangan na nilang umalis. Nag-aalala naman si Patchel sa mga mersenaryo at kay Filian kung nakatawid kaya sila ng ligtas. Sinabi ni Yurek na wala silang magagawa kung hindi ipagdasal sila. Hindi naman daw sila mahuhuli kahit pabihagi nila ang mga mersenaryo kaya siguradong hinayaan sila ni Oracle. Ipinaalam naman ni Patchel kay Yurek na ngayong nakatawid na sila ng border, hindi na magpapadala ng buong puwersa si Oracle at malamang ay maliliit na grupo na lang ang ipapadala niya. Sinabi ni Yurek na maglalakad na lang sila para makaipon ng lakas si Kilios. Kinaumagahan ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Tinanong ni Patchel kung lahat ba na nasa tribo ni Yurek ay malalakas. Ayon kay Yurek ay mga katamtaman lang sila. Siya naman daw ay mas malakas lang ng kaunti sa kanila. May kinain daw ba siya habang lumalaki o di kaya ay malalakas din ang kanyang mga magulang, tanong ni Patchel. Pero ayon kay Yurek ay wala siyang mga magulang. Nakita lang daw siya ng mga taga-tribo noong bata pa siya. Kung may tatawagin daw siyang magulang ay siguro ang mga nakakita sa kanya. Nag-alinlangan naman si Patchel kung tama bang tinanong niya yon. Tinanong naman ni Yurek si Patchel tungkol sa Kapitolyo,
Total ay nakapunta naman siya doon. Ayon kay Patchell ay matagal na panahon na yon, 10 taon na ang nakakaraan. Sinundan niya ang isang viceroy doon sa Kapitolyo, kahit 10 taon na ang nakalipas ay klaro pa sa alaala niya nang nakita. Hindi pa daw siya nakakita ng mga matutulis na tore at matataas. Akala niya noon ay ginawa ito ng mga higanti at hindi mga tao. Kung ikukumpara daw nila ang ibang sibilisasyon sa Kapitolyo, ay parang mga barbarian lang ito. Tinatanong ni Yurek sa sarili kung ganito nga ba kaganda ang Kapitolyo. Siguro ay hindi siya paniniwalaan ng mga kapatid niya kapag bumalik siya sa kanilang tribo. Kagaya ng hindi niya pinaniwalaan ang karagatan hanggang sa nakita niya ito. Pero malawak daw ang mundo at kailangan nilang makawala sa maliit na balon. Kung makikita lang sana ng mga kapatid niya ang asul na karagatan. Ang mga ginintuan taniman ng mga dayami. Bigla naman nakita ulit ni Yurek ang sarili sa hinaharap sa gitna ng nasusunog na mga gusali. Agad siyang tinawag ni Patchell dahil parang nananaginip siya ng gising. Sinabi naman ni Yurek na magpahinga muna sila. Kinagabihan ay nagpahinga na nga sila. Sinabi naman ni Patchell na kung nakikita sila ngayon ni Dayma ay siguradong humagulgol na ito. Tinutukoy daw ba niya ang kanyang kambal na kapatid, tanong ni Yurek. Para kay Patchell ay mas pinapangalagaan niya ang kanyang kapatid higit sa lahat. Kung magiging hari daw siya ay hindi niya ipagkakasundo ang kapatid sa isang kasal. Tinanong siya ni Yurek kung maganda ang kanyang kapatid. Mabilis na sinagot ito ni Patchell na siya daw ang pinakamaganda sa buong kaharian. Pinipilahan daw siya ng mga noble para ligawan. Paano naman daw ang kanyang buhok at kulay sa mata, dagdag na tanong ni Yurek. Blonde din ang buhok niya at asul na mga mata, sagot ni Patchell. Maganda daw ba ang katawan niya? Oo, agad ang sagot ni Patchell. Pero agad itong binawi ni Patchell. Ang lakas daw ng loob ni Yurek na magtanong ng bastos na mga bagay. Nagpalipas na nga sila ng gabi sa gitna ng kagubatan. Habang nagpapahinga ay tinanong ni Patchell si Yurek kung tama daw pa ang direksyon na tinatahak nila. Sinabi lang ni Yurek na kahit saan man sila ngayon, hindi siya mamamatay dahil nandito naman siya, kaya huwag daw itong mag-alala. Sinabi ni Patchell na kung magiging hari daw siya, ay wala siyang ititirang mga traidor. Sigurado naman daw ba siya na tutulungan siya ng imperyo? Oo naman ang sagot ni Patchell. Siguradong tutulungan siya ng imperyo dahil siya ang tunay at direktang tagapagmana ng trono bilang hari. Hinayaan na ito ni Yurek. Sa isip niya lang ay sigurado naman na alam ng mga sibilisado ang kanilang ginagawa. Habang nagpapahinga ay nakarinig sila ng tahol ng aso. Hindi naman daw inaakala ni Yurek na magdadala sila ng aso. Ano daw ang gagawin nila, tanong ni Patchell. Tatakbo daw ba sila sakay ng kabayo? Sinabi ni Yurek kay Patchell na huwag itong mag-alala dahil hindi pa naman sigurado kung mga kalaban nga ito. At kung kalaban nga ang mga ito, ay sigurado siyang hindi sila madami. Sa isip ni Yurek, mas mabuti pa na dito sila sa gitna ng gubat maglaban kaysa sa kapatagan. Binili ni Yurek kay Patchell na magtago at siya na ang baalang humarap sa kalaban. Sa isip ni Patchell ay mag-isa na naman siya. Ayaw na niyang mag-isa. Gusto niya rin maging katulad ni Yurek. Isang taong walang kinakatakutan. Tiningnan niya ang kanyang mga balad. Hindi niya daw maprotektahan ang kanyang sarili. Ilang tao na daw ang tumulong sa kanya. Nagsimulang magduda si Patchell sa sarili. Karapat-dapat nga daw ba siyang maging hari? Sa hindi kalayuan naman ay naruroon lang si Oracle. Naabutan nila ang mga naunang sundalo na wala ng buhay. Akalain mo nga naman daw, mas pinili pa ng barbarian na harapin sila kaysa tumakas. Base sa sugat ng mga sundalo ay parang sila pa ang tumatakas matapos mabaliktad ang sitwasyon. Ayon naman sa isang sundalo, ang mga kabalyerong nasawi ay mga mandirigma na nabuhay lang para magsanay ng espada. Hindi daw maaari na tumakbo sila laban sa isang tao. Tama nga daw ito saad ni Oracle. Ang mga kabalyero ay may mga matitibay na armor at matatalim na sandata at magaling din silang makipaglaban. Ang mga barbarian ay gumagamit lamang ng mga magagaspang na sandata. Pero dahil sa taglay na lakas nila ay kaya nilang pabagsakin ang kabalyero sa isang atake lang. Hindi pa daw natutuyo ang mga dugo. Ibig sabihin ay hindi pa sila nakakalayo. Pakawalan daw ang mga aso at habulin sila. Pinaalala muli ng sundalo na prioridad nilang mahuli ang prinsipe. Kapag nakarating daw ito sa imperyo, lalabas na naging traidor sila at aakusahan na nagpadala ng hukbo sa labas ng teritoryo. Alam niya daw ito.
Sagot ni Oracle. Pero mas mabilis nilang mahuhuli ang prinsipe kapag mapapabagsak nila ang barbarian. Humingi naman ng paumanhin ng sundalo. Naiintindihan daw ito ni Oracle. Alam niyang tinatawag na siyang baliw ng mga ibang sundalo. Pero mahirap pigilan ang maging baliw kung namuhay ka na sa digmaan. Noong batang sundalo pa lang siya ay palagi siyang pinapadala sa harap ng digmaan laban sa mga barbarian. Doon ay nakita niyang mamatay ang kanyang mga kaibigan at mga vassals. Pero ipinatupad ang Barbarian Convergence Policy. Sinasabi daw ng mga scholar na ang mga barbarian ay mga tao din. Sila ang tumulak sa mga sundalo para lumaban pero ngayon ay parang sila pang mga sundalo ang naging makasalanan. Ang Barbarian Hunter na titulo niya ay hindi kahihiyan. Ito ay titulong ipinagmamalaki niya. Pumatay siya ng mga barbarian para sa kaharian, para sa sibilisasyon. Hanggang sa sinabi ng emperador na ang mga barbarian ay katulad din nilang mga tao. Pinapakalma naman ng sundalo si Oracle. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagsalita. Nakita lang daw nila ang mga aliping barbarian. Paano daw nila natuturing nga mga barbarian ang mga alipin? Hindi nila alam, kahit silang mga batang sundalo ay walang alam kung ano ang tunay na barbarian. Nakalimutan na nila ang tunay na pagkatao ng mga barbarian. Kapag nagkataon na nakaharap sila ng totoong barbarian, ay siguradong pagsisisihan nila. Nasa itaas naman ng isang puno si Yerk at naghihintay sa mga kalaban. Napansin niyang hindi na nagkakahiwalay ang kanilang posisyon. Mukhang alam na daw nila kung paano siya makipaglaban. Mukhang hindi na uubra ang pag-atake sa kalaban ng paisa-isa. Pero kung hindi siya aaksyon ay mahuhuli si Patchel. Dapat dito pa lang ay matalo na niya ang mga kalaban. Ang problema nga lang ay kapag tumalon siya ngayon ay siguradong siya ang mamamatay. Naalala ni Yerk ang barbarian na tumalon sa gitna ng mga kalaban. Nagawa niya ito dahil alam niyang naghihintay sa kanya ang burol ng mga espada. Napahinga ng malalim si Yerk. Kailangan niyang magdesisyon ngayon. Kung ang kanyang kasalukuyang limitasyon ay 5 tao lang, ay kailangan niya itong lagpasan ngayon. Hindi na nag-alinlangan si Yerk at agad nang sumugod sa kanila. Isa-isa silang pinabagsak ni Yerk. Tinapon niya ang palakol sa kalaban at ang isa naman ay sinaksak niya. Mabilis daw ang mga sundalong ito. Mukhang mga piling mandirigma ang kanilang pinadala. Patuloy pa rin si Yerk sa pag-atake sa mga kalaban. Habang si Oracle naman ay nanunood at parang nasisiyahan pa. Nakita na daw ba nila? Iyan ang sinasabi niyang tunay na barbarian. Pinaulanan nila ng pana si Yerk kahit may mga sundalo pang matamaan. Tinamaan din si Yerk pero parang wala lang ito sa kanya. Inutos ng isang sundalo na asintahin sa daw sa ulo ang barbarian. Pero biglang nakalapit si Yerk sa kanya at sinabi na ang kanilang sandata ay matagal pa mag-reload. Bagsak ang isang sundalo. Hindi naman makapaniwala ang katiwala ni Oracle. Sa isip niya ay kung susugod sila ng sabay ay siguradong hindi sila matatalo. Pero bakit ang kanilang mga sundalo pa ang natatalo? Ano ang mali? Alam na niya ang dahilan. Ito ay ang takot na maaari silang mamatay kung mauuna silang sumugod. Nawawala ang kanilang momentum dahil sa isang tao lamang. Ito ang pressure ng isang barbarian na sinasabi ni Oracle. Naalala niya ang huling sinabi ni Oracle. Pagsisisihan nila kung makakaharap nila ang tunay na barbarian. Hamupa na ang labanan. Halos naubos na ang lahat ng mga sundalo habang si Yerk naman ay malubha ang mga tama at sugat niya. Biglang nagsalita si Oracle at sinabi na ngayon ay sugatan na ang barbarian mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tao daw ay natakot dahil sa aura na nararamdaman nila mula sa kanya. Pero iba daw siya sa kanila. Nakikita niya ito. Hindi na siya maloloko, sanay na siya sa takot. Nararamdaman naman ni Yerk na madaming dugo na ang nawala sa kanya at lumalabo na rin ang kanyang paningin. At napansin din ito ni Oracle. Nasa limitasyon na si Yerk. Sa isip ni Yerk ay kailangan niyang gumawa ng paraan. Kung hindi ay mamamatay siya. Agad siyang sinugod ni Oracle nang walang alinlangan. Pero bigla siyang napatigil nang nakarinig ng yapak ng mga kabayo. Saan daw ito galing? Lumingon siya at nagulat nang makita si Patchel. Sinisigaw niya ang pangalan ni Yerk. Sa isip ni Patchel ay kailangan niyang iligtas si Yerk. Nakita niya ang isang crossbow at dali-daling dinampot ito. Agad na nag-ingat si Oracle dahil masama kapag matamaan siya ng pana. Agad niyang kinuha ang kalasag at sinangga ito. Narinig niya daw ang pagpakawala ng pana pero hindi tumama sa kanya. Tama nga daw siya,
basura ang kakayahan ng prinsipe para gumamit ng crossbow. Kung hindi lang sana siya nakialam ay patay na sana ang barbarian. Pero laking gulat niya nang nasa likuran na niya si Yrick. Hindi siya makapaniwala na may lakas pa itong gumalaw. Agad siyang pinabagsak ni Yrick. Duguan kaagad si Oracle. Humingi naman ng paumanhin si Yrick sa kanya dahil hindi siya nito agad napatay sa isang atake lang. Tatapusin na niya ito ngayon. Matapos ang laban ay agad na nahiga si Yrick dahil sa panghihina at pagod. Bakit daw pumunta siya dito? Tanong ni Yrick. Hindi daw ba at binili niyang magtago? Pero salamat na rin daw sa kanya at nabuhay siya. Akala daw niya ay mamamatay na talaga siya. Tumingin naman sa paligid si Patchel. Tinatanong niya sa sarili kung ginawa ito ni Yrick. Lahat ng ito ay ginawa lang mag-isa ni Yrick. Sinabi ni Patchel na hindi niya rin alam kung bakit siya napunta dito. Siguro dahil takot siyang magtago ng mag-isa. Natawa lang si Yrick at sinabi na napakatakutin naman daw niya. Hindi daw ito ang ibig niyang sabihin, saad ni Patchel. Takot siya na palagi na lang nagtatago at tumatakas. Dahil magiging hari siya balang araw. Habang sinasabi niya ito ay dinampot niya ang espada ni Oracle at napagdesisyon ang armahan ng sarili. Malapit ng mag-umaga, isa-isang tinanggal ni Patchel ang mga pana na tumama kay Yrick. Hindi maganda ang kalagayan ni Yrick ngayon dahil sa mga sugat na natamo. Tinawag ni Yrick si Patchel pero tinanong niya kung ano nga ba ulit ang totoong pangalan nito. Var-Uka ano Porelkana, ito daw ang totoo niyang pangalan. Napansin naman niya na hindi na maganda ang kalagayan ni Yrick. Maaari siyang mamatay kapag nagpatuloy ito. Biglang nagsalita si Yrick at ibinilin kay Patchel na kung mamatay man siya dito, kahit sunugin man daw ni Patchel ang katawan niya, magtira daw siya ng ilang piraso ng buhok niya at ilagay ito sa paanan ng bulubundukin ng langit. Ano daw ang pinagsasabi niya, sigaw ni Patchel. Biglang nawalan na ng malay si Yrick. Pinakinggan ni Patchel ang kanyang paghinga at napagtanto na buhay pa siya. Kung iisipin mo daw, kakaiba talaga ang ginawa ni Yrick. Para harapin ang mga mandirigma na iyon ng mag-isa, maituturing itong alamat na buong buhay na maipagmamalaki ni Yrick. Magiging kasing bantog siya ng Sword Phantom na si Ferjen. Pero natanong ni Patchel sa sarili kung paano naman siya, bilang magiging hari siya, karapat-dapat ba sa kanya ang posisyon na ito? Ang pagiging duwag ay katanggap-tanggap lang sa isang magsasaka at sa ordinaryong tao. Magiging hari siya pero hindi siya espesyal. Unti-unting binuhat ni Patchel si Yrick. Masyado paring mabigat ito kahit maraming dugo na ang nawala. Pero kahit ganoon pa man ay pinilit ni Patchel na mabuhat si Yrick palapit sa kabayo. Tiningnan niya ang mga marurumi niyang kamay at napangiti. Ngayon daw ay pumunta na sila sa Balma. Makakaligtas pa kaya si Yrick sa mga sugat na natamo niya at ano na kaya ang nangyari sa mga mersenaryong kasamahan ni Yrick? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!